Relay ng mga amplifier. Paano ba natin ite-test kung good pa ba or bad na? Gamit ang ating multitester, digital man o analog. Tara, samahan niyo ako at panoorin niyo hanggang dulo. So yun mga katek, i-test natin ang ating relay ng ating amplifier gamit ang ating multitester. Syempre, gamit po tayo ng power supply at meron po tayong multitester. Ang gagamit natin ng multitester is continuity o yung buzzer. So yan. So ang gamit natin na supply is 12 volts. Check natin ito. So ang gagawin lang natin is meron po tayo nakalagay na 1, 5, 9, 13. Tapos yung sa kabila 4, 8, 12, 14. So ito, bali dito sa kabila 4 at 12, ito yung normally close. Ito at ito. At dito naman sa kabila is 9 and 1 is ito yung normally close. So ang normally open niya is 9 and 5. Dito sa kabila 12 and 8. So nasaan ba yung supply? Ito yung supply 14 and 13. So nasaan yung positive at negative? Ang positive niya is sa number 14 at sa negative niya is number 13. Kapag lagyan natin ng supply, automatic na ito yung itong normally open na ito is magiging close na siya kasi nilagyan natin ng supply. Mayroon na siyang connection, mayroon na siyang contact. So yun, so test natin. So yan, so tara test natin. Ito yung 14 at ito yung 13 yan negative at 14 niya is positive. So yan, so pagtitest mga katik, dandahan na po, baka ma-short po siya. Check natin yung buzzer. Yan, good. I-on ko muna yung supply natin. Check. Tingnan nyo kung kumagat ba. So yan, automatic, kagagat siya. So, yung dalawa, kumagat. So, test natin kung may continuity o meron ba siyang contact. So, yun mga katek. So, check natin sa kabila. 5 and 9. Ito yung kanina is normally open. Nilagyan natin ng supply is ito na yung normally close. Check na natin. Dapat tumunog. So yun, good. Sa kabila naman 8 and 12 dapat tumunog ito kasi nilagyan na natin ng supply. So yan, walang tumunog. Ang ibig sabihin siguro may sira. So napansin ko dito mga katek is kumagat siya. Kumagat yung relay pero walang continuity, walang contact. So ang ibig sabihin merong sira dito. Kunin ko muna yung supply. So yan, kinuha ko yung supply. So kumagat naman siya dito ng portion. Ang possible na sila dito is ito yung wire. At napansin nyo mga katik, iba yung kulay dito. So, either ito yung problema nito, papunta dito, or siguro nakalawangan yan, kaya hindi na siya na contact. So, kailangan natin linisin or palitan ito. Or check natin yung wire. At dito naman tayo check, same procedure pa rin. Bali, dito naman tayo sa positive niya. Off ko muna yung supply. Tapos dito sa may negative niya, 13. So, ang positive niya is 14. So, yan. Tapos, i-on ko yung supply natin, 12 volts. Yan, kumagat. Check ko muna yung, okay, good. So, dito po tayo sa 9 and 5. So, dahil nilagyan natin ng
supply is automatic. Yung normally open na naging normally close na siya. So may connection na siya. Test natin. So good. Sa kabila naman, ito po sa isa. So good. Ang ibig sabihin, good na good po itong isa. Walang sira. Bali ito lang yung may sira. Pero hindi masyadong malaking sira kasi kumagat naman yung relay niya. Ang problema lang niya is ito. Na wala siyang contact papunta dito. Or either dito po sa wire niya or itong ito dito kasi naiba yung kulay niya. Oh. Sobrang init siguro. So ang gawin natin is lilinisin natin dito. At kung bago pa kayo sa aking channel mga karek, kung napadaan lang po kayo sa aking video, subscribe and click ang notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. At para din po ganado po ako gumawa ng content o mga video about tutorial po. So ito mga karek, ito yung may sira. So binuklas natin. So yan. Bali ito yun oh. Dito may portion. Ito yung walang connection o walang contact siya. Ito sa kabila. So test natin. Nasaan ba yung sira? Check po natin yung continuity niya. Saan yung sira? Check natin yung wire. So yan. Okay naman yung wire niya. Good naman yung wire. Ito po tayo sa may ano niya. Medyo na iba yung kulay. Ito. Okay pa rin. So dito po tayo sa 4. Kasi ito yung normally close niya. So yan meron. So ang gagawin lang natin mga katek, since minsan wala, minsan meron, so ang kailangan natin is lilinisin lang natin dito. So ang gagawin natin is dito, kukuha po tayo ng thinner. So yan, thinner. So ito, atakan lang natin ng konti dito ng portion na dahan-dahan lang po. So kis-kisin natin konti dito. Baka na siya. Marami na siyang kalawang o kumakalawang na siya. At dito naman sa kabila. Test natin ulit. So yun. Test na natin kung may contact na ba siya o may continuity na ba siya. So hindi natin kailangan saksak na sa supply. Ang gagawin lang natin is gamit po tayo ng multi-tester. Gamit po tayo ng buzzer. So dito po tayo sa number close niya. Dapat tumutunog. So yan, meron na. 4 and 12. Ito yung normally close niya. So yan, tumutunog na. Tapos dito sa may 12 and 14 dapat wala. So ang gawin natin is itulak natin dito. So yan, meron na. So yan, gumagana ng ating relay. So yun, gumagana na. So test natin, panigurado test natin dito. Ilagay natin sa supply. So takpan ko muna. So yan. So dito po tayo sa supply niya is sa number 14. Ito yung positive. Dito sa number 14. So yan. So sa number 13 ito yung negative. So yan, gamit po tayo ng 12 volts. So yan. Tapos i-on natin. So yan, kumagat. Test natin sa kabila. Dapat tumunog ito kasi may continuity. Check, meron. Sa kabila naman. Ito yung may sira. So check natin kung gagana na. Oops, wala pa rin. Wala pa rin. So balik natin. Kanina meron. So ito yung relay nito na minsan may, minsan wala, minsan meron. So medyo yung
right channel kasi is hindi na tumutunog kasi wala siyang contact, walang connection. So kung itetest naman natin dito sa may normal close niya is meron. Mawala-wala. So ang problema nito, so yan. So meron na. Meron. So ang gagawin natin is linisin natin talaga dito. Linis po tayo. Kasi baka na ano na dito. Sobrang kalawang. Bali ito may ibang kulay na. So baka kaya hindi na siya nakukontak kasi meron na siyang mga kalawang. So kunin natin yung mga kalawang niya, dapat may contact. So test natin. Ito yung normally open niya, pero kapag nilagyan natin ng supply is automatic normally close. So yan, kumagat. Kung kinagat siya, meron naman. Minsan wala. So yan meron. So ibalik natin ulit. So tapos check natin. Dito naman tayo ulit sa number 14 positive at yung negative niya is number 13. So yan. Tandahan na po ito pag-check nito mga kateka. Baka ma-short siya. Short yung supply. So yan. So yan. Test natin ulit. Yun ko yung supply. So yan. Tumunog. Check ko muna yung tester. Kumana. So tapos check ko. Check ko yung isa. Ayaw pa rin. So check natin kung kumagat ba. So yan, kumagat siya. So yan kumagat siya pero walang continuity o walang contact. Kumagat naman siya. Check natin ulit. Sa kabila. So yan, di bang klaro? Klaro ba? So yun, dito sa kabila. Ito yung walang kontak kanina. Check natin ulit. Wala pa rin. So yung kabila is meron. Meron sa kabila isa. Meron na. So good na. So meron ng contact yung isa. Kapag dinito ko meron. Mawala. So ginagawa ko is kinuha ko yung mga kalawang niya. Kaya pala may taya na siya. So kapag nilagyan ng supply, kumagat. Itong dalawa kumagat, pero yung kabilang linya niya is walang connection, walang contact kasi kumagat siya pero hindi siya nakakontak kasi ang dami ng kalawang dito. So ang ginagawa ko is nilagyan ko ng thinner tapos kiniskis ko nito para may contact na po siya. Ito palang dahilan ng mga amplifier na minsan walang ibang channel niya is wala kasi yung isang relay niya kumagat pero wala na siyang contact kasi marumi na po yun dito o kinalawang na dito sa may dito sa may tagpuan niya o dito sa may contact niya dito. So yun po. Yung iba, yung minsan naman kapag wala nang ibang channel o isa lang tumutunog is minsan po sa tone control.
o doon po sa selector ng na sa may papuntang speaker. So kadalasan yun yung sira or ito sa relay niya. So ang ginawa ko is kiniskis ko, kinuha ko yung mga kalawang kaya hindi wala siyang contact. Kahit kumagat siya is wala pa rin continuity kasi ang dami ng kalawang dito. So check natin ulit kasi nasasayangan ako kasi sayang naman kung palitan natin kasi kumagat pa rin siya, kaya lang walang connection, walang contact kasi ang dami na ng kalawang. Kaya sinulit ko at i-repair natin. Check natin ulit. Ito po tayo sa normally close niya, meron ba? So yan, meron. So dito sa kabila, ito yung normally open niya. Check natin. Ang gagawin lang natin is na natin. So yan, i-pull lang natin. So meron. So meron na. Gamit po tayo ng supply. Check natin. Kasi palitan ko sana, pero sayang naman. Ito po tayo ulit sa may positive. So ito sa 14 at yung negatives 13. So yan. Tapos yun natin yung matitester natin. Gamit po natin na continuity, buzzer lang po. O natin. Yan, kumagat na. Check natin kung gagana na ba. Diyan, meron. So ito yung wala. So check natin kung meron na. So yan, meron na. Gumana na mga correct. So yun, hindi na kailangan natin palitan kasi sayang naman, kumagat siya. Lagyan natin ng supply, kumagat, pero walang output. Dahil walang output kasi kumakala ang dami ng kalawang sa kabilang terminal niya. Kaya kahit nag-contact sila is walang continuity o walang output kasi may kalawang na. So ang ginawa ko, nilagyan ko ng thinner kaunti, tapos ginamitan ko ng blade at kinuha ko yung mga kalawang. So check natin ulit, o yung taya. So check natin. So yan, meron na. Okay. So hindi natin kailangan palitan. So yun mga katek. Hope meron po tayong natutunan sa araw na ito. Thank you mga katek. At kung napadaan po kayo sa aking video, subscribe naman ang click notification bell para updated po tayo sa mga videos ko. At para din po ganado po akong gumawa ng video about tutorial. Thank you mga katek and have a nice day. God bless! So yun mga katek, kung paano natin i-test ang ating relay ng ating mga amplifiers.